sa muli mga kapatid, sa hapong ito ay narito po ang inyo pong lingkod, si Brother Jess Gonzales at ang programang Disciples Path Ministry. Sa hapong ito ay muli po kaming maglilingkod ng isang maikling oras at bago po tayo magpapatuloy sa atin pong ibabahagi sa hapong ito ay meron lamang tayong sasagutin na napakahalaga. Ito po ay katanungan ng isa po nating kakilala. Banggitin ko na po ang pangalan. Ito po ay si Brother Juniper Diquinya. Ano po? Ang kanya pong tanong ay ganito. Base daw po doon sa kasaysayan ni Noah, si Noe, bago dumating yung baha, ang tanong niya ay ganito po. Meron bang naligtas noon? Ito po yung diretsahang tanong niya. Ano po? Ngayon, kung ikaw po ay nakikinig kaibigan, ay diretsahan ko na rin pong sasagutin ang iyong katanungan. Ano po? Kung ang tanong mo ay kung merong naligtas bago pa man dumating ang baha sa panahon ni Noe, diretsahan ko pong tatanong ano po, mayroon pong naligtas sapagkat bago pa man dumating yung baha, ano po, bago sila pinapasok sa daong ng ating Panginoon, ay meron na ding mga lumakad sa katotohanan. Ano po, katulad ni Matusalem, si Enoch siya po ay lumakad nakasama ng ating Panginoong Hesus. Ano po? At bago pa man habang ginagawa ni Noe yung daong ay patuloy pa rin siyang nangangaral halos 120 years. So napakahabang panahon pa, ano po mga kapatid na Juniper, mahabang panahon pa. Kaya sa 120 years ay marami pa ring namuhay na lumakad sa katotohanan. Ano po? Bago dumating yung baha. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakikinig, meron pa rin naligtas. Ano po? At nang dumating yung baha, pumasok na sila sa daong at nagpatuloy na ang kasaysayan ni Noe. Yun po ang diretsahan kong sagot sa hapong ito. Okay, tayo po ay magpapatuloy. Ano po? Ang ating pong topic sa hapong ito ay ito din naman ay patungkol pa din sa kaligtasan. Sapagkat ang tanong niya ay kaligtasan, ito ay ang aking itatapik ay patungkol pa rin sa kaligtasan. Ano po? So, tayo muna ay mananalangin. Sa hapong ito, ang Banal, kami ay lumalapit sa inyo at patuloy na nagpapasalamat. Amin pong itinadalangin na samahan kami ng inyong Santong Espiritu upang lubos na amin pong maunawaan ang aming tatalakayin. Ganon din po ang Banal sa lahat ng magsisipakinig saan man po sila dako sa oras na ito. Salamat po Diyos, ito po ang aming dalangin, kalakip ng pagpapatawad ng aming mga kasalanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Okay, tayo ay magpapatuloy na, no? Ang ating topic ay kaligtasan. Ano po? Mga kapatid, napakahalaga po ang kaligtasan ng tao. Ano? Sapagkat ito ay binigay ng Diyos. Anong inirigalo ng ating Panginoon ang kaligtasan? Siya ay walang bayad. Ano po? Walang bayad. Ngayon, paano ba tayo maligtas? Ano po? Kung ating bibigyan ng pansin, ang banal na kasulatan ay napakahalaga. Ang kaligtasan ay pagliligtas sa tao mula sa mga espiritual. Ibig sabihin, kung tayo po ay lalakad sa espiritual na pamumuhay, doon po papasok ang kaligtasan sa atin. At ito rin po ang nais ng Diyos sa ating mga sarili. Ano po? Ngayon, ang tanong, kung tayo po ay patuloy na nagkakasala, ano ang sabi? Ang sabi rito, yung mga lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So papasok po doon na tayo po ay hindi papasok sa kaligtasan kung tayo po ay patuloy na magkakasala. Maliwanag po kapatid sa sinasabi dito sa Roma 3:23. Kaya ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibigay ang kaligtasan. Siya po ay pumunta rito para tayo ay kunin niya o iligtas sa pagkakasala. Ano po? Meron dito mga katanungan. Saan ba tayo pwedeng maligtas? Sino ba ang makapagliligtas sa atin? Mga kapatid, ito pong nakakalungkot. Sapagkat sa panahon natin ngayon, maraming mga tao na umaasa kung kani-kanino na lamang. Umaasa na sila ay sumasamba kung kani-kanino na. Nakakalimutan na nila kung
kung sino ang nagbigay buhay sa kanila. Ano po? Sapagkat maliwanag na sinasabi dito, kanino tayo dapat umasa at sino ang makapagliligtas sa atin. Sabi dito, napakahalaga po dito sa Gawa 4:12, walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Napakaliwanag po mga kapatid. Kanino po tinutukoy? Sino po ang tinutukoy sa nabanggit na yon? Bubuksan ko po ang talata sa Mateo. Napakaliwanag po dito yung sinasabi sa Mateo, ano? Ang sabi sa Mateo 1:21, ang kapagkasabi po ay ganito. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Napakaliwanag po mga kapatid, ano? Si Jesus Christ ay ipinanganak ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya maliwanag mga kapatid sa oras na ito. Sa pangalan lamang ng ating Panginoon, tayo maliligtas. Kung tayo ay susunod sa kanyang ninanais. Kung tayo ay magpapasakop sa kanya, kay Jesus Christ lamang tayo magkakaroon ng kaligtasan. Okay, patuloy po tayo. Ngayon, kung tayo po ay magpapatuloy, ano ang magiging kalagayan natin? Ano ang magiging kalagayan natin sa panahon nating ito? Mga kapatid, ito po ay ating pag-ingatan. Sabi dito, mayroong pagkasabi dito, dumilim ang kanyang pag-iisip. Ito ang nangyayari, mga kapatid. Kaya ang tao ay nahihiwalay sa kaligtasan. Ano po? Dumilim ang kanilang pag-iisip. Tingnan po natin ang Episo. Sabi rito, kaya't sinabi ko ito, pinatutuhanan sa Panginoon, na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hintil sa kawalang saysay ng kanilang pag-iisip. Ano po? Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasay na hiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Napakaliwanag mga kapatid. Ito ang nagiging kalagayan sa panahon natin. Dumidilim ang kaisipan. Kaya ang nangyayari, inihihiwalay tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. Ito po ay nabanggit din sa Isaiah 59:2. Napakaliwanag po yung nabanggit dun sa Isaiah 59:2. Atin pong bubuksan. Ito po ang nakakalungkot. Nais ng Diyos na tayo ay maligtas, hindi mawaglit, pero sa pamamagitan ng kasalanan, tayo ay inihihiwalay niya. Hinihiwalay tayo ng kasalanan sa ating Panginoong Hesus. Narito po ang tala sa banal na kasulatan. Ang sabi rito, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaang kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig? Napakaliwanag po mga kapatid, na kung tayo ay magpapatuloy sa pagkakasala, papaano nga naman talaga tayo mapapasok sa kaligtasan na samantalang nais nating maligtas? Mga kapatid, mayroon pong mga proseso para tayo po ay maligtas. Nais ng Diyos na tayo ay maligtas. Nais ng Diyos na hindi tayo mawaglit. Kaya ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa atin. Ano ang sinasabi rito? Sabi doon, dumidilim ang kanyang pag-iisip. Sabi pa rito, ang puso niya ay puno ng kasamaan. Jeremias 79, mandaraya ang ating mga puso. Siya ay patay sa espiritu. Yun po ang nangyayari sa buhay natin mga kapatid. Posible na tayo ay maging patay sa espiritu. Kaya hindi po tayo papasok sa kaligtasan. Pero ang nais ng Diyos, tayo ay maligtas. Okay, patuloy po tayo. Ngayon, ang sabi po rito, maaari bang baguhin? Kaya ba nating baguhin ang ating sarili? Sabi dito, papaano tayo mababago? Ang sabi dito, maaari bang mabago ng tao ang kanyang sarili sa kalagayan nila? Mga kapatid, ito po ay nakakalungkot. Kahit ni minsan hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili kung hindi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakahalaga po ang ating pag-aaral na ating uunawain, bubuksan ang mga banal na talata at dito natin masusumpungan ang katotohanan. At sabi po dito sa Roma, titingnan po natin ang Roma 3. Okay, ang sabi po dito sa Roma. Unawain po nating mabuti. Napakahalaga na ito po ay ating maunawaan. Roma 3. Tingnan po natin ang pagkakasabi dito. Roma 3:19, narito po. Ngayon ay nalalaman natin
na anumang sinasabi ng kautusan, iyon ay sinasabi sa mga nasa ilalim ng kautusan upang matahimik ang bawat bibig at ang buong sanlibutan at ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kaya mga kapatid, tayo po ay nagnanais na maligtas. Mayroon po pala tayong gampanin. Kinakailangan, ang sabi dito, kinakailangan tayo po ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Kinakailangan tayo po ay magpailalim sa kautusan ng ating Panginoong Hesus. Napakahalaga ang kautusan. Bakit? Sapagkat ang kautusan, siya ang magiging salamin natin. Sapagkat siya ang magtuturo sa mga mali nating ginagawa. Doon po tayo papasok sa kaligtasan. Mga kapatid, ang kautusan ay napakahalaga sa ating buhay. Ang kaligtasan inirigalo ng ating Panginoon, pero kinakailangan natin trabahuhin. Kinakailangan natin lumapit sa Panginoong Hesus. Kinakailangan natin magpasakop sa ating Panginoong Hesus, especially sa kanyang mga kautusan. Mga kapatid ko, ang kautusan ay hindi mabigat kung tayo ay humihingi ng biyaya sa ating Panginoong Hesus. Nakakalungkot nga lang dahil maraming mga tao umaasa sa pansarili lamang nilang kakayahan, sa pansarili nilang mga opinyon. Pero hindi po ganun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, tayo ay lumapit sa Panginoon, magpasakop sa kanyang kalooban. Doon po tayo papasok sa kaligtasan. Malapit na po tayong matapos. Ano pa ang sabi dito? Ano ang kailangan ng tao sa kanyang paghahanap ng kaligtasan? Napakahalaga mga kapatid. Ito po ay mga katanungan. Ano ba ang nais natin? Ano ba ang kailangan natin para pumasok tayo sa kaligtasan? Para malaman natin ang kaligtasan, atin po itong masusumpungan sa ikalawang Timoteo 3:15. Okay, ang sabi po rito. Ito po ay kumunan ng lahat. Marahil lahat ng mga mananampalataya ay alam na nila ito. Kanya lang, paano natin gagamitin? Napakaraming mga mananampalataya ngayon na halos hanap nila ay kaligtasan. Nais nilang sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero ano ang pamantayan ng ating Panginoong Hesus para sa ating mga tao? Ang sabi rito sa ikalawang Timoteo ay ganito. Okay? Sabi po sa ikalawang Timoteo, ating pong bubuksan para napakahalaga po. Ikalawang Timoteo, ang sabi po rito ay, ikalawang Timoteo, ang talata ay 3:15. Ang sabi po ay ganito. Okay, narito po ang pagkakasabi. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyong tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ito po pala ang itinutukoy dito mga kapatid. Kung tayo ay maghahanap ng kaligtasan, napakahalaga po itong banal na kasulatan makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Meaning, talagang kinakailangan natin nandoon yung ating pananampalataya. Napakahalaga po yung kung tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, nananampalataya tayo na may Diyos na buhay, susunod po tayo sa kanyang kautusan. Ano pa ang sabi dito? 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran. Ito po ang nais nating gawin. Ang banal na kasulatan ang tinutukoy dito. Makapagsasanay, itutuwid po tayo. Tuturuan po tayo, lilinisin po tayo. Doon lamang po tayo papasok sa katotohanan upang tayo po ay makarating doon sa ninanais nating kaligtasan. Napakahalaga po itong ating pag-aaralan. Pinag-aaralan? Ano pa ang sabi dito? Okay, meron pa po ditong tinutukoy ang tumingin sa Diyos. Basahin po natin ang Isaiah 45:22. Ang maniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, kinakailangan paniwalaan natin yung mga ginawa ng ating Panginoong dito sa lupa. Siya ay nangaral, siya ay nagpagaling. Maliwanag po yung kanyang nagpagaling siya ng may mga karamdaman. Nagpakababa. Talagang mababa. Kinakailangan yun ay paniwalaan natin. Paniwalaan natin na si Kristo ay muling babalik. Paniwalaan natin na si Kristo ay bubuhay ng patay. Napakahalaga po yung ating pinag-aaralan. Ano pa ang sabi dito? Ang hintayin ang pagbabalik ni Kristo. Sa Hebreo 9:28. Napakahalaga po. Kung hindi po tayo naniniwala na si Kristo ay muling babalik,
paano tayo ililigtas? Na samantalang si Kristo ay umakyat sa langit, siya ay muling babalik para tayo ay kunin. Mga kapatid ko, napakahalaga po itong pag-aaral. Sa maikli nating pag-aaral, ito po ay dapat nating maunawaan. Ano po? Ano pa ang sabi dito? Bibigyan kaya ni Kristo ng kaligtasan ng isang tao na ayaw sumunod sa Kanya? Mga kapatid, ito ay isang katanungan. Kung tayo po ay hindi sumusunod sa Kanya, paano nga naman tayo maliligtas? Ano po ang sabi dito? At nang maging sakdal siya ay naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Kinakailangan tayo ay sumunod sa Kanya. Ano po? Kung hindi tayo susunod sa Kanya, mga kapatid, ano po? Saan man kayo dako na nakikinig sa oras na ito? Kung tayo po ay hindi susunod sa Kanya, sa Kanyang mga alituntunin, sa Kanyang kautusan, paano tayo dadako sa kaligtasan? Ano po? Na samantalang nais nating maligtas. Sabi rito, maaari tayong magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating sarili kay Kristo. Dahil dito, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos na mga lumalapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Sinasabi sa atin sa Judas 24 na siya ay makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod. Ang kaligtasan ay walang bayad. Wow! Mga kapatid, napakahalaga ang mga katotohanan ito na atin pong patuloy na binabaybayan. Ang Panginoong lamang ang makapagliligtas sa buhay ng isang tao. Ang Panginoon lamang ang siya dapat nating asahan. Kaya nawa sa hapong ito sa maikli nating pag-aaral ay atin pong lubos na maunawaan at atin pong patuloy na saliksikin ang banal na kasulatan, sapagkat itong banal na kasulatan, ito lamang ang makapagbibigay katotohanan sa ating mga sarili. Sa muli mga kapatid, dito muna tayo magtatapos. At narito pong muli ang inyo pong lingkod, si Brother Jess Gonzales, na nagsasabing pagpalain kayong lahat sa hapong ito, saan man kayo dako naroroon sa hapong ito. At bago po tayong mananalangin, ay binabati ko po patuloy ang lahat ng mga nakikinig, saan man sila dako naroroon sa hapong ito, sa lahat ng mga kapatiran sa iglesia, sa lahat ng mga members ng Seventh-day Adventist, patuloy nawa na ipagkaloob sa kanila ang mga katotohanan. At akin din naman po palang ipinupromote sa oras na ito, kung gusto pa po nating mas lalong lumalim ang ating mga pag-aaral, ay mayroon po tayong mga mapapanood sa telebisyon. Ano po? Atin lamang buksan kung kayo po ay may mga cellphone sa YouTube, versikulo kapitulo, Reasons of Faith sa pangunguna ni Brother Melvin Sarmiento. At buksan nyo rin po ang Fernando Camacho Jr. Ano po? At Jesus is coming again sa pangunguna po ni Pastor Dison. Yan po ay makapagbibigay ng mas lalong malalim na pagkakaunawa natin sa katotohanan. Kaya sa muli, sa hapong ito, dito po tayo nagtatapos. Purihin natin ang Diyos sa hapong ito. Tayo po ay dadako po muli sa atin pong panalangin. Sa muli, Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo ng lubusan. Nawa patuloy igawad sa amin ang patuloy na pagpapala, at nawa ang mga katotohanan ito na amin pong pinag-aralan sa hapong ito, ito po ay magsilbing aral sa lahat ng mga makikinig, at nawa mabuksan ang kanilang mga puso't isipan. Panginoon, alam niyo naman po ang inyong pong lingkod ay kayo po ang nakakaalam lamang sa katotohanan, nakakaalam sa mga talento na ipinagkaloob niyo po sa akin. Panginoon, tulungan niyo po kami, maging ang aking partner na siya pong kasama ko sa oras na ito, patuloy din po ang magbanal pagpalain siya. Nawa, kung ano man po ang amin pong mga pagkukulang sa inyo, humihingi po kami ng tawad. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow